kanina. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Hindi ko po ma-off eh. Kaya inano ko na lang, unlisted. Pag-uusapan po natin ngayon, no, BP Sara, no show po sa NBI. Pinost na po yun ng NBI yung kanyang December, yung pagpapakita sana ni BP Sara ngayon. Marami po masama loob na naman ng mga mainstream media at saka po ng HOR. Pag-usapan din po natin, ito po, no, ito po mga BBM vloggers, talagang talo-talo na sila kasi pasikatan po. Ang pasikatan po sa BBM vloggers, sino ang mas loyalista? Yan po yung usapin dyan, no? Pahiya po ang mga BBM vloggers kay Katunying, yung mga nagsabi po na fake news si Katunying. Ngayon po ay napatunayan po ni Katunying mula po sa bibig ni BBM mismo na meron talaga siyang text na pinadala dyan sa House of Representatives na pinapatigil yan pong tinatawag nating impeachment. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam nyo po mga kapatid, eto, no? Yun nga po, ituloy lang natin. So, December 11 na po muli yung sabpina ng NBI kay BP Sara para pagpapaliwanagin po siya, no? So hindi pa po kasama diyan yung mga dinakdak na nitong ASEC o USEC ng DOJ. Alam nyo, pinapainit nyo lang eh. Nagbabanggit kayo ng kaso, yung pala yung sa NBI, purely doon lang po sa aalamin lang po nila yun pong katotohanan, ano talaga yung naroon sa katotohanan nung mga nasabi ni BP Sara na kung siya ay matitegi, ay meron na siyang kinausap para igurgur din tong presidente, first lady at speaker of the house. Yun po, no? So, malinaw po yan. Wala po yung mga usapin ng nilabag ni BP Sara na yun, siya po ay tinatagurian na terorista. Lumalabas pa pagka ikaw ay lumabag sa ATA, Anti-Terror Act, ay ikaw po ay kinoconsider na terorista, di po ba? Malayong malayo po 'yun sa Vice President ng Pilipinas. Okay, kaya po 'yan, isa pa po, mabuti naman at least kahit papaano makikita natin na parang parehas. Hindi natin matitiyak na parehas ang NBI. Pero at least, yung sinasabi ni BP Sara na may banta sa kanyang buhay, ay isa rin po sa mga tatanungin nila, hingi sila ng impormasyon para maimbestigahan din po ng NBI. O at least, sa pronouncement, parang parehas naman yung NBI. Okay, pag-usapan po natin. Thank you very much kay DG Channel na nagbigay sa atin ng 24 pesos na pangkape. Yan. Sa mga moderator po, wag po masyadong tanggal ng tanggal. Ha? Pero lang po yung mga bastos talaga. Okay. Balik po tayo rito sa usapan natin. Dito po sa mga loyalista. No? Marami po nagsasabi, wag na, hindi naman po kami naniniwala. Alam niyo po, ako personally, hindi po ako naniniwala na hindi na po makamarcos si Katunying, no? Iba naman yung sinasabi ni Katunying. Actually, ang basa ko kay Katunying, hinihikayat niya yung ating pangulo na tablahin na si Martin. Kasi sa totoo lang po, yung may mga utak na loyalista, alam niyo po yung may mga utak na loyalista, gusto po nilang maging matagumpay din naman si Marcos di ba? Kaya lang ang nagpapagulo po talaga sa lipunan natin ngayon, yung mga congressman ni Martin. Hindi ko rin po sinasabi na pabor na ako kay Marcos. Wala pong ganun. Si Marcos po talaga sila. Ang ibig ko sabihin, si Katunying,
dinidiinan lang nila si Martin. Pero maka-Marcos pa rin yan. Samantalang tayo, ang nakikita nating ugat talaga, yung tatlo, di ba? Martin, First Lady, tsaka si BBM. Si BBM naman, yun nga yung kahinaan niya. Yung sinasabi ni BP Sara na hindi siya marunong maging presidente. Sunod-sunuran siya sa pinsan niya. Ngayon, eto ang tanong ngayon. Pero kahit papano, dahil may experience na sila na mapalaya sa palasyo, si Martin naman, wala naman pong experience siya na mapalaya sa palasyo. Kaya po nag-iingat din si Marcos, alam niya takot siya yung sa multo ng thank you very much muna kay Solita Camposano. Takot siya sa multo ng sa multo po ng EDSA. Kaya nakikita niya nagtitipon-tipon na naman sa EDSA. Putya, siyempre kahit papano, putya, baka matuloy na naman to na mapalayas na naman kami. So ang ginagawa po niya ngayon, yung sinabi po niya na wag nyo nang impeach para awatin yung galit ng taong bayan. Ito pong mga congressman na to, wala po silang pakialam eh. Ang gusto nila todohan na kasi alam nila after nito at hindi nila napabagsak yung Duterte, magiging presidente si Sara Duterte, yari sila. 'Di ba? Once na naging presidente si BP Sara, yari sila. Sila ng mga umaatake ngayon, tinitiyak kung sila ay may mga kaso, tutuluyan sila. Kung sila ay magnanakaw, hahanapin yung mga tagong yaman nila. O hindi nga nila tinatago eh. Yung mga congressman, bilib ka eh. Yung ibang mga magnanakaw, tagong yaman ang tawag eh. Sa kanila, lantad na yaman eh. Bag na mamahalin, sangkatuta, mga rilong mamahalin, mga sabik na ipagmalaki na yung kanilang yaman. Kaya, eto po, real talk, meron pong mga loyalista na talagang, ayan, yung mga katulad nila Amy Marcos, natahasan na sinasabi na yung problema si Martin. Kaya kita nyo yung ginagawa ni Amy. Kinaltasan yung akap. Alam niya ginagamit na Martin niya pambili ng boto. Siniro niya yung akap. Yun po yung point doon. No? Pare-pareho po yung mga Marcos. Nag-iiba lang po sila ng diskarte. Yung iba, nag-all out para mapalayas yung mga Duterte, magkaroon ng tsansa yung kanilang boss na si Martin. At yung iba naman, gusto nila na mapatapos, makagraduate si Marcos ng 6 years. Kaya po yan yung hatian dyan ngayon. Makikita nyo, ganun din yung mga vlogger. Yung sinasabi ni Tunying, Mr. President, kinakailangan mo na magsalita. Kundi konsentidor ka. Yun yung gusto talaga nila. Yung mga magnanakaw sa Kongreso. Kasi, kita mo nga, bidang-bida pa. Gusto pang palabasin ni Tunying at ng mga loyalista na bida pa si Marcos na siya yung nagpa-stop sa impeachment. Hindi tayo sasakay dyan. Dahil lahat ng ito hindi magaganap kung ikaw marunong mamuno. Lahat ng ito hindi magaganap kung ikaw kaya mong kontrolin yung grid ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya nagsasalita si Tunying ng ganyan, hoping na wag konsentihin ni BBM yung mga magnanakaw sa gobyerno. Di hero pa si BBM. Hindi, iba tayo. Duterte tayo. Wala tayong pakialam sa kanila. Pero ang maganda nangyayari, nag-e-exposean sila. Ine-expose nila yung bawat isa. In-expose ni Jared at mga kakampi ni Jared, si Katunying. Ngayon, sino ngayon napatunayan na totoo? Ano sabi ni BBM? Kasi sabi ni BBM, supposedly that is a private conversation. But Bios, kita nyo na. Hindi man lang nagalit. Pero yun mo, kaya palang mag-leak ng mga private. Ayan po, kung hindi galit, di ibig sabihin, hindi talaga yan, anong tawag doon? Hindi talaga yung message na for
private consumption. Pwede ring ipubliko sa pamamagitan nga lang ni Katunying. Diyan galit na galit si Jared. Bakit ipapadaan pa kay Tunying? Eh kung si Presidente nagsabi niya, pwede namang siya na mismo. Yun yung drama nila eh. O di napatunayan na naman si Bok 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 Bok. Bata ni Martin. Alam nyo na ngayon, sa mga vloggers ng BBM, may bata si Marcos, may bata si Martin. Nagbabanatan sila. Samantalang ang mga DDS samantalang mga Duterte supporter nasa EDSA, nagpoprotesta na. Ang inatupag pa nila, sino ang mas loyalista? Pero hindi nyo na kami mauunggo eh. Walang lalabas na bida kay Martin at saka kay Romualdez at saka kay Marcos pala. I mean, bakit? Winasak nyo Pilipinas. Thank you very much. 50 pesos, Banateros Larny. Pangkape Sir Buds. Okay. Ngayon, ang tanong. So, pititigil po ni Marcos. Ang katwiran ni Marcos ganito, wala namang mahita tao. Tama naman. Maabala pa yung maabala pa yung Kongreso, maabala pa yung Senado. Pero ang hindi sinasabi ni Marcos, mapopokus dyan eh. Delikado po pag nag-impeachment. Bakit? Hindi po katulad ngayon, kita nyo hinahayaan niya to. Kung totoo siya na ayaw niya ng mga ganyan, bakit hindi niya ipatigil din sa Kongreso yung investigasyon sa Duterte at saka kay Sara Duterte, kay Digong at kay Sara Duterte? 'Di ba? Kung totoong concern siya na yan na lang inatupag ng Kongreso, tignan nyo, yan lang naman talaga sino pa ba ibang iniimbestigahan nila bukod sa Duterte? Wala na. Si Alice Guba Duterte ba yun? Inuugnay nila kay Duterte. Tignan nyo yung matrix ni Hontiveros. Kahit walang kinalaman si Duterte, ano yung matrix nila? Duterte tapos Michael Yang. Ito nga po tanong ko eh. Lahat drugs, Michael Yang. Parmali, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Ang dami palang kasalanan ng tao na yan. Lahat ng krimen, Michael Yang. Tanong ko po, akala ko talaga, sa totoo, wala naman tayong contact sa pulis eh. Akala ko talaga si Michael Yang wanted. Nung sinabi ni Duterte na si Michael Yang nasa Davao lang, lantad naman, nariyan lang siya. Hindi nyo naman pala kinakasuhan. Para saan yung nagsasabi kayo na involved si Michael Yang sa Parmali, involved siya sa droga, involved siya sa pogo, involved siya sa iba't ibang krimen. Involved siya dun sa mga krimen ng mga dragon, kung ano man yun. Bakit nga pala hindi nila hulihin? Kasi walang kaso. Paano mo arestuin walang kaso? Bakit walang kaso? Ayun na yung kumintindihan. Kung involved sa lahat, bakit walang kaso? Ginagamit lang nila kasi dating economic advisor ni Pangulong Duterte at in-check. Pinangalanan na, lahat na in-check, involved na kay Michael Yang. Kahit pilit na pilit. May kaso ba? Kinasuhan na yung mga taga-Parmali. Nakalaya, nagpiyansa na nga sino yan, yung dating taga-DBM. Nagpiyansa na nga. Yung pala si Michael Yang, akala ko wanted. Akala ko pinaghanap ng batas. Yung pala paggala-gala lang daw. Anak ng tinapay. Ibig sabihin, matagal na tayong niloloko nito mga senador at congressman na Michael Yang. Wala naman palang kaso. Wala po kami pakialam, hindi namin kilala yan eh. Hindi ko po kilala yan eh. Kaya lang naririnig natin, involved sa Parmali, involved sa droga, involved sa puta, lahat involved. Tapos paggala-gala lang daw, sabi ni Digo, ano yung pinag-uusapan natin? Chismis lang lahat? Sa bagay. Di ba? Sabi nga nung isang congressman, Flores ba yun? Hearsay. Lahat ng mga tinitestify ni Trillanes, iniipon niya lang daw mula sa mga dyaryo at mga testimonya ng kung sino-sino.
Eh, wala po akong pakialam. Gusto ko nga makasuhan eh, kung totoo eh. Bakit hindi nyo kasuhan yan eh kung totoo yung sinasabi nyo naman? Eh kung hindi totoo, kasi si Michael Yang lang ang may ugnayan kay Duterte. Si Alice Go, nagpa-picture lang. Yung iba, wala talaga. Ibang Peter Lim daw yung nasa picture ni Duterte. Iba yung Peter Lim na. Okay. Punta po tayo rito. Ibig sabihin, no? Ang latest po diyan, nagsalita na po kasi salita na salita yung DOJ. Parang ganyan yung sinasabi ng DOJ, baka makasuhan ng ATA. Matatawa talaga si BP Sara sa inyo. At alam na ni BP yung ginagawa nyo, binulgar na kay ni BP. Ang sinabi ni BP, yan naman, playbook naman yan ang ginawa nyo kay Tebes, no? Ayan, ganyan ang ginawa nila kay Tebes eh. Hanggang sa pag nag-grade, marami makikitang droga, may makikitang pera, maraming mga baril. Hindi ko po alam kung yung kay Tebes, ibang-iba po yung kaso nung kay Tebes eh. Hindi ko po pinagtatanggol si Tebes, hindi ko po kilala si Tebes. Pero si Tebes po, may patayan na naganap. Nakita sa CCTV. Ang pinatay po ay dating kasalukuyan, di ba? Gobernador. Imagine niyo yun. Eh si BP Sara, may patayan ba? Future tense. Ang linaw po kasi kung si BP Sara, hindi ko sinasabing pareho ha, sabi lang ni BP Sara yun. Pero ang sabi ko nga, ibang-iba yung kay Tebes. Kasi meron naganap eh. Meron talagang mga ilan ba yung napatay doon. Oh, kay BP Sara, ilan na napatay ni BP Sara ng kanyang confidential fund? Wala. Paano siya magiging terorista? Ang hirap, no? Ang hirap pong ugnay-ugnayin, no? Ano sabi niya, no? Tapos, ang sabi pa niya, no, ng USEC ng DOJ, ombudsman daw, dapat sinusuheto daw si BP Sara. Ano sabi ng ombudsman? Shut up. Shut up. Kawawa ka naman. Alam niyo po ba kung ano yung dating yung ombudsman? Dati pong justice ng Supreme Court yun. Hindi niyo po mapapaikot sa batas yun. Isa pang sinabi ng ng ombudsman. Ano nga pangalan ng ombudsman natin? Martires. No? Sabi ng ombudsman, hanap kayo ng resibo. Hanap ng resibo ng confidential fund eh. Kung may resibo yan, hindi na confidential yan. Durog kayo. Ombudsman na yun nagsasabi. Kakasuhan nyo si BP Sara ng confidential fund. Si Marcoleta, sinita na yung yung taga-COA? Anong pangalan nun yung attorney ng COA? Sabi ni Marcoleta doon sa taga-COA, ang problema nyo, binigyan nyo ng mga confidential na papeles itong mga congressman. Bakit ninyo pinayagan na sila mag-audit si Attorney Camora? Kala ni Attorney Camora dahil yung lahat ng congressman kabati niya eh. Baka makasuhan kayo niyan. Confidential lang papeles ninyo. Bakit nyo ibibigay sa lahat ng congressman? Lahat ngayon ng congressman, binubulgar sa buong Pilipinas yung confidential. Pag tinuyo yan, pag natapusan yan, simple lang, napakatalino, pero napaka-practical lang po ng sinasabi ni Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta. No? Alam nyo kung binigay mo. Tapos ngayon nag-audit sila, hindi po sila nag-audit legislation. Tinitechnical lang ng COA eh. Pero mali po kayo. Nag-audit sila. Hindi naman sila auditor.
Ang tanong ni Marcoleta ganito, paano kung magkaiba yung kinalabasan ng audit ninyo sa COA at audit nila? Sila daw yung susundin ng korte. Yun na nga eh. Kayo ang susundin ng korte pero nag-o-audit sila eh. Gagamitin nila yan for political. Gagamitin nila sa politika yan. Kita nyo ngayon, piatos na sila ng piatos. Walang katapos ang piatos. Yung pala, mali, sabi ni Martires. Mali yan. Ba't ka mo hanapan ng resibo? Once na hinanapan mo ng resibo, hindi na yan confidential. Puta, yun po, ombudsman po yun. Alam niyo po ba trabaho ng ombudsman? Sila po ang lahat na, anong tawag doon? Sila po yung korte para sa mga magnanakaw sa gobyerno. Sa kanila po dadaan. Kaya pagpunta po yan sa ombudsman, dismiss agad yan. Confidential nga eh, di irereklamo nyo ng confidential dahil mali yung resibo. Walang resibo pala ang confidential fund. Anak ng pupaw. Ano yung pinag-uusapan nyo? Ay, sino to si Piatos? Pupunta po ako sa EDSA. After lunch po. Ibang oras yung lunch ko eh. Pagkatapos ko nito, maliligo, kakain. Pero hindi na ako magluluto para makarating na tayo sa EDSA. Sir, sana may mag-donate na baka ulanin ng mga nag-rally. Buti na lang matino. Kasi dating justice yan. Hindi po nila ma-impluensyahan yan. O ngayon, anong ginagawa ng mga ano? Sinisiraan na ngayon si Martires. Walang pakialam yan. Basta dating Supreme Court Justice, wala pong pakialam yan sa sira-sira. Hindi po sila, ano nakasulat sa batas, yun ang susundin. Hindi po sila apektado, unlike sa mga politician, na apektado ng mga basher. Ang mga justice po ng Supreme Court, walang pakialam. Iba po ang Supreme Court. Nakapanood ako ng hearing sa Supreme Court, putya, talagang pag wala ka sa yung hindi ka pa pwedeng yung mga banat ng mga ganyan sa ano, pag yung kakampi nila, okay, salita ng salita. Pero pag mga ano, yes or no lang, hindi po pwede yan. Balatubaan dun, patalinuhan dun. Igagalang mo, Supreme Court yun. Mga balatuba yung Supreme Court dahil sa batas sila. Okay mo maangas si Bersamin. Huwag kasi kayong bias. Si Bersamin sa tingin niya kung ano tama yun. Nakita niyo bang umaray si Bersamin? Iba ugali ng mga Supreme Court Justice. Naapektuhan ba siya naman natin? Wala po siyang pakialam sa atin. Real talk po yan. Hindi po, ang sinasabi ko po, hindi po yan apektuhan yung mga justices ng mga sinasabi ng tao. Kung ano sa tingin nilang tama. Kaya ganun di attitude ni Bersamin. Anong pakialam ko dyan? Basta eto tama para sa akin. Naapektuhan ba si Bersamin ng mga basher natin? Naapektuhan ba natin si Bersamin? Hindi. Dance LP, thank you very much sa 499. Happy Thanksgiving. Aba, ano ba yan Thanksgiving na? Sa Amerika, malaking ano po yan eh. Malaking event po yung Thanksgiving eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawa kung ano sineselebrate dyan. Imelda said, thank you very much sa 10. Real talk po tayo ron. Iba po yung mga dating Supreme Court Justice. May angas po. Isa lang po nakakasigaw sa mga Supreme Court Justice eh. Si Miriam Defensor. Kasi ang katwiran niya, puta kayo, Supreme Court dito lang kayo sa Pilipinas. Ako international judge ako eh. Correct. Pwede nga hindi talaga resibo yun eh. Kasi nga, sabi nga, wala nga resibo yan. Pwede ba magresibo yan?
Baka asawa ko nasa EDSA na, excited sumigaw para kay Inday Sara. Yan, Joy Serrano. They unknown. Yuhu! Ayan. O, pupunta na po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Teka lang, titignan lang natin. Ngayon, ang tanong, pinatitigil po ni BBM. Ngayon po sila magsusukatan ng kanyang pinsan. No? Kasi, pinatigil ni BBM yung ano, yung naalala nyo, nung pinatigil ni BBM, yung perma-perma, ano yun, yung charter change, tinuloy ni Martin, di ba? Kaya lang, talagang sobrang in-expose na sila ng mga tao. Diyan nasira si Jam Morales, tsaka to si mahina kokoting Abi. Umamin sila Abi na may pinamimigay. Ano sabi ni Jam Morales? Jam Morales ba yun? Anong pangalan nun? Yung dating DDS. People's Initiative, di ba? Okay. Jam Magno pala, puta, singer pala yung Jam Morales. O, yung Jam Magno, di ba? Diyan siya nasira eh. Alam nyo, hindi porket magagaling mag-English, matatalino. No? Akala lang nila matalino sila. Diyan nasira si Jam Magno, di ba? Umamin na may pinibigay na pera. Pero wag daw sabihin na ano, wag daw sabihin na yun ay bayad, kundi yun ay incentive. Incentive, pipirma ka sa ano? Pipirma ka sa People's Initiative. O, yari sila. Tapos si ano rin, si anong pangalan nun? Si Abe, dyan din nakita yung kabubuhan ni Abe. Ano sabi ni Abe? O, hindi naman bayad yun. Kasi pamasahe lang yun. Okay to. Akala nila nangangatwiran sila eh. No? Na para kay BBM eh. Puta, hindi nila alam. O para kay Martin. Hindi nila alam. Puta, nasisiraan nila si Martin. Mga tangengo. Na-expose eh. Expose ang mga tanga eh. Hindi kayo makakapagtago ngayon. Dahil sa totoo lang, real talk po, marami pong Duterte vloggers ang matatalino. Sangkatutak. Marami ring medya-medya lang. Pero nasa katwiran eh, di ba? Nasa katwiran sila kasi nakikinig sila. Alam mo, eto ngayon, walang kapag-asa si Tambalo, sabi nga ni ano yung sabi ni BP Sara? Walang kaidi-ideya si Martin. Wala siyang kaidi-ideya na hindi siya mananalong presidente. Ganun po kapurol pagdating sa politika. Pagdating siguro sa negosyo, sa pagkamal ng salapi, pagkakaroon ng maraming kwalta, magaling si Martin. Pero ang wala siya yung sa politika, wala siya. Wala siyang ano tawag doon? Wala siyang nikatiting na kaalaman na hindi siya iboboto ng tao. Kaya yung pagpipilit niya, ang tanging pag-asa lang niya po, sa real talk po tayo, ang tanging pag-asa niya lang, no? Yan pong impeachment. Kaya ang question nga ngayon, ngayong alam na natin, kasi in-interview na si BBM eh. Totoo daw yun, yung kay Tunying. Pahiya, si Jared. Pakinggan nyo po kung paano po mangangatwiran niya si Jared. Alam nyo, mga taong yan, hindi yan tatanggap ng mga ano, hindi tumatanggap yung mga bobo, hindi yan tumatanggap na nagkamali sila. Ako correct lang ako eh. Nga no. Thank you po. December 11 po pala. Kasi tapos na yung November 11. Alam nyo po, yan po ang pagkakaiba ng mga matatalino at bobo. Yung mga matatalino, pag kinokorek mo, papasalamatan ka. Pag kinokorek mo ang mga bobo, puta galit sa'yo. Yan talaga distinction eh. Yan ang distinction. Kaya makikita natin ngayon kung ano ang
pag nangatwiran si Jared, ha, na hindi niya inamin na siya ay nagkamali, eh alam niyo na, bugok yan. Kasi madali po magpanggap na matalino eh. Ka lang, mag-makeup ka lang. Jared, mag-makeup ka lang. Nagulat kasi ko. Ngayon alam ko na hindi ko alam kung ano tawag diyan, makeup o foundation o kung ano pa man. Nagulat kasi ko yung itsura niya. Putya, ang akala ko hindi na yata dapat tawagin bukbok to. Kasi nakita ko yung bukbukin pa nung araw eh. Mukhang makinis na siya eh. Eh kailan lang nakita ko bukbukin, sabi ko, anong ginagawa pala sa mukha? Tapos may nagsabi sa inyo na may nilalagay sa may nilalagay sa para, ewan ko kung, ang tawag dyan, concealer. Yung pala yung, kasi, pag hindi ka nakapaglagay, bukbukin ka, tapos wag nakapaglagay ka, para ang kinis mo. Eh si Badong, ganito na itsura. Walang makeup, walang kung anong nilalagay dyan. Puta, safeguard lang ang sabon ko eh. What you see is what you get. Wisiwig, para yung mga chinchan show. Kaya sabi ko nga, parang hindi na dapat tawagin bukbok to kasi hindi na bukbok eh. Nakalimutan maglagay minsan, nag-live eh. Mga taong mapagpanggap. Pupunta po ako sa EDSA. Actually, gigil na ako. Tatapusin lang natin to. Doon na ako sa labas kakain. Ayoko naman sa EDSA kasi pila. May libre ng pagkain. Haba naman ang pila. Magbabaon na lang ako. Sige. Comment na tayo. Meron pa ba yung isa kong